Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Pera and Career Reading. Alamin po natin naghihintay sa inyo pagdating sa kaperahan, kaching-kaching, trabaho, negosyo, or projects. Okay? But first, ihanda mo na Libra ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. At sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the month. Nice. Siya nga pala mga Libra, maraming salamat ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Sa mga new subscribers po natin, hello! Welcome po sa ating channel. Naway, i-share nyo po yung ating video para po marami pang Libra ang makapanood. Please, tulungan nyo po ako. Do not skip your ads. Malaking suporta po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Strength card. Alam mo, tinatawag ka Libra ng yung spirit guides na this month, relax ka lang. Relax ka lang. Kung ano man yung problema mo sa pera, sa karera, sa trabaho, or sa project mo, sabi dito, makakaya mong solusyonan. Ang kailangan lang talaga, maging present ka, maging active ka. Kapag kailangan ka doon, kahit parang feeling mo takot ka or naiilang ka or parang you don't want to participate or you don't want to do it, just do it. Gawin mo, hakbangan mo, puntahan mo, and you will realize na, ay, kaya ko pala. Nasa isip ko lang pala yung mga takot na yun. Yung problema, tinan mo siya. Yung problema, yung lion ha. At hawak-hawak niya ito sa bibig. Ibig sabihin, kung gentle lang yung approach mo, kung nagadahan-dahan ka lang, kayang-kaya mo siyang mapaamo. Kayang-kaya mo siyang mapasunod. Kayang-kaya mo siyang solusyonan. Okay? So, hinga. Inhale. Exhale. Everything will be fine. Everything will be fine. Kaya wag ka na magpaka-stress dyan. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Hermit card. Alam ko na nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang gusto mo munang mag-solo. Parang you are isolating yourself against other people na parang panggulo. Ayaw mo na ng antala, minsan ayaw mong may makaistorbo sa'yo sa trabaho, ayaw mong tinatawagan ka, ayaw mong kinukulit-kulit ka, and you are enjoying the company of your own. Dahil kapag solo ka, mas umaandar ng mabilis. Mas bumibilis yung galaw. Mas pulido yung iyong atensyon sa isang bagay. Kaya minsan sabi mo, ayaw mo munang tumanggap ng mga imbitasyon, mga paanyaya. Kapag ikaw ay tinatawag for this, for that, sabi mo, next time na lang kasi marami kang inaasikaso. Meron kang mga personal project or meron kang mga kliyente ba ito, client-based, or talagang solo ka at gusto mo tong solo lang. Kasi nga sabi mo, kapag marami nangingialam, lalong gumugulo, lalong humihirap, lalong nag-iiba-iba. Kaya sometimes you are isolating yourself. And by that, maaring ngayong buwan na to, pangarap mo magbakasyon muna, or kunin yung day off, or umuwi muna ng Pilipinas or ng probinsya para makapag-relax or makapag-isip-isip or ma-rejuvenate ang sarili, 'di ba? So malaking bagay 'yan ngayon, yung parang panandali ang pause, panandali ang pahinga, panandali ang pag-iisip or pansariling kaginhawaan para mahanap yung tamang sagot at tamang direksyon. Ano? Hermit card, the Ace of Cups. It's all about you, your heart, yung puso mo. Hinahanap mo yung magpapaligaya sa'yo. Hinahanap mo yung magfulfill ng needs mo. At some point, parang hindi ka na masaya Hindi ka na masaya sa mga nangyayari. Pagod ka na, burnt out ka na. Hindi ka makapag-isip ng tama. Kaya sabi ko nga sa'yo, relax ka lang, slow down.
Slow down, child. Slow down. Hindi mo kailangan na rat-ratin ng iyong sarili para mahanap yung gusto mo. Panahon to para i-prioritize ang kaligayahan, ang kagaanan ng buhay, ang malinaw na isip, payapang katawan, relax na katawan. Kasi kapag relax ka, okay ka, safe ka, magagawa mo eh, 'di ba? So now, honor what you feel. Follow your heart. Dahil pag sinunod mo ang puso mo, mahahanap mo yung gusto mo. Okay? Importante yan. So, mga Libra, ano ba yung mga pera and career wish mo na gusto mong makuha ngayon? Nako, ilapag mo na yan sa baba. Marami na nag-comment sa akin na nung nagsulat sila, natupad para sa kanila. So, go on, write it down. It will happen to you too. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Page of Pentacles. Talagang merong bagong darating eh. Kaya nire-require ka ng yung spirit guides Libra na magbalik-aral. Halimbawa, meron kang bagong task sa trabaho, bagong assignment. Aralin mo siya, buting tingin mo, mag-research ka. Pwedeng manood ka ng tutorial sa YouTube, magbasa-basa sa Google, magtanong-tanong, no? Yung pag-aaral mo dito ay maaaring makatulong para mapanghawakan mo tong bagong bagay. Huwag mong katakutan, relax ka lang, magpakatibay ka, magpakatatag ka, dahil kayang-kaya mong asikasuhin kung ano naman tong bagong bagay na ito. Okay? Narinig ko dito na medyo ilang na parang kaya ko ba yan? Parang meron kang imposter syndrome. Imposter syndrome yung para bagang kina-question mo ang sarili mo. You feel like hindi ko to deserve. You feel like hindi ako para dito. Pero in reality, iyo yan. The fact na lumapag sa kamay mo, nasalo ng mga palad mo, ibig sabihin, para sa iyo yan. Kaya pag-aralan, buting tingin, i-prioritize nang sa ganon magkaroon na magandang epekto para sa iyo. Okay? Alam ng puso mo kung ano yung mga dapat mong yakapin ngayon, kung ano yung para sa'yo talaga, at yun yung magdudulot sa'yo ng kaliwanagan ngayon. Hindi ka na malilito, hindi ka na maliligaw, at hindi ka na paiba-iba. Your heart will tell you na parang, ito yung para sa akin. Ito yung nakatadhana para sa akin. Yayakapin ko na yan. Sigurado na ako, sure na ako. Parang ganyan. Page of Pentacles, the Ten of Wands. Sabi dito, kailangan mong suungin yung dedication at hard work dito. Pinapayuhan ka ng yung spirit guides na hindi ito madali. Hindi ito walk in the park. Hindi ito sisiw lamang. Kailangan patunayan natin ngayon na tayo ay dedicated dito at handa tayo magpawis, magpuyat, mag-effort para magkaroon siya ng magandang bunga para sa atin. Example, dumating sa iyo yung isang bagong trabaho halimbawa sa call center. Ang dami-dami mo ng pinilahan, hanap ka ng hanap, pero yung puso mo sabi, ay, may call center, parang ito yung para sa akin . Tatapangan mo ngayon, pupuntahan mo, sabi mo, sige, mag-a-apply ako. And then, nakapasa ka halimbawa. So, ipakita mo na aaralin mo siya, dadaan ka sa training, you will do your best para maging matagumpay sa training na yan, talagang maging regular, no? Panahon to prove to everybody that you are dedicated to give your effort para ito'y masungkit mo ng buong buo. Ganun yung kasimple, okay? So, give it your all. Panahon to para magpawis, para magpuyat, para talagang ipakita na kaya ko to, ako yung best person to have this. Okay? Ganyan yan ka-importante para sa'yo. So, mga Libra, question time tayo. Ano ba yung mga childhood dream job mo? Na akala mo nung bata ka, yun ang trabahong gustong-gusto mo versus ano ba yung trabaho mo ngayon? Magkaiba ba? Malayong malayo ba? Comment down below po. Pag-usapan natin yan. In the area of what you need, meron kang the Page of Cups. Ang kailangan mo ngayon, Libra, ay talagang tumutok doon sa pangarap mo. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa loob ng cup at ini-imagine niya na may lalabas dyan na isda. Talagang naniwala siya, walang question, walang duda, biglang boom, lumabas, 'di ba? Nagulat siya na yung ninais ko, iniisip ko, nangyari. So ganun ka din.
Kung ano yung ini-imagine mo, kung ano yung nasa isip mo, yun ang mangyayari. Kaya kailangan, if you are fighting for something, if you are wishing for something, believe na ikaw yun. Believe na darating yun. Halimbawa, you are waiting for a promotion. You are waiting for sana tumaas ang sweldo ko. Believe it, it will be yours. You are waiting na sana ako yung matanggap. Sana ako yung manalo. Sana ako yung bayaran. Sana ako yung bigyan ng pera. Sana ako yung magantimpalaan, 'di ba? If you want it, believe it. If you believe it, it will happen. Congratulations. Page of Cups, meron kang the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles here, sabi niya, daanan mo yung proseso base sa yung plano. Parehong cards na dalawa na ang nagsasabi sa atin na slow down, dahan-dahan-dahan lang. Kung ano tong bagay na to na tinututukan mo ngayon, kailangan daw paandap-andap ka, paunti-unti, tuparin mo yung plano sa kanya. Example, you are inaayi mo yung isang trabaho sa New Zealand. So ngayong buwan na to, unti-unti mong dadaanan yung step para makapunta ka sa New Zealand. Halimbawa, mag-i-inquire ka muna sa mga agency. Maghahanap ka ng mga group pages sa Facebook na talagang nagdadala ng mga Pinoy sa New Zealand. O kaya maghahanap ka ng mga training grounds or maghahanap ka ng matatanungan para hanapin yung requirements. Paunti-unti mong gagawin yan. Hindi ka magmamadali para matupad yung gusto mo. Okay? Ganyan yan kasimple para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 5 of Wands. Sabi ko nga kanina para sa ibang Libra dyan, para ka nag-isolate, ayaw mo nang isama ang sarili mo sa gulo na ito. Kung medyo magulo sa dorm ninyo, magulo sa work of place, toxic yung mga kasamahan mo sa trabaho, or yung mga kakompetensya mo sa negosyo, medyo talagang palaban, masakit sa ulo, maraming mga ginagawang mali. Ikaw gusto mong iiwas ang sarili mo. Sabi mo, ayokong makihalo dyan, ayokong makibagay sa kanila, ayokong isali ang sarili ko sa gulo nila. Kaya ngayon talaga, you're honoring your heart, you're honoring yourself. Pinapahalagahan mo yung sarili mo para tumbukin yung para sa'yo talaga. Ayaw mo nang magsayang ng oras sa mga maling tao, maling lugar, maling sitwasyon. Kaya ikaw na yung umiiwas. Ina-isolate mo ang sarili mo, kinukulong mo ang sarili mo. Sabi mo, okay lang ako kahit ako mag-isa. Okay lang kahit solo lang ako dito. At least tahimik. At least malayo sa gulo, malayo sa drama, malayo sa conflict. Ano? Meron din sa inyo gulong-gulo ang isip, parang hindi alam kung anong gagawin. Maraming kalaban, maraming kasabayan, maraming kakompetensya. Hindi mo alam kung paano mo ipaglalaban yung para sa'yo para ikaw ang makakuha. Ano? Kaya panahon to for you Libra na magkaroon ka ng time for yourself. Go out, magbakasyon, shopping alone, go to the park, o kahit sa bahay mo, kung ayaw mo gumastos, sa kwarto lang mag-isa ka, para lumiwanag ang isip at makita mo yung tamang direksyon sa gagawin mo ngayon. Okay? 5 of Wands, the 8 of Cups. Yes. Talagang lalayo ka sa confusion. Iiwanan mo yung magulo. Iiwanan mo yung rason ng stress, rason ng anxiety mo. Ayaw mo nang sayangin ang oras mo at energy mo sa mga petty things or sa kompetisyon na walang kawawaan, 'di ba? Panahon to for you to find your fulfillment, to find your full satisfaction, 'di ba? Kung hindi ka na masaya dito, alam ko talagang liliban ka. In silence, hahanapin mo talaga yung para sa iyo. Meron kang lakas ng loob ngayon na mag-walk out, bumitaw at talagang hanapin yung talaga magbibigay sa'yo ng fulfillment and satisfaction. Nakita ko dito na parang hindi ka na katulad dati, sabi mo, hindi na ako bata, hindi na ako papayag na masayang ang lahat-lahat dahil lang sa gulong ito. Parang you are able to walk away and matapang ka na nahanapin talaga yung para sa'yo. Kung saan ka liligaya, kung saan ka yayaman, kung saan ka magsasucceed, kung saan ka mag-excel, ready ka nang gawin yon this time. Especially here, in your near future, meron kang the Hanged Man. Si Hanged Man, ramdam ko dito na parang wala ka ng pagkabitin, wala ka ng kalituhan.
Dediretso ka na sa bagay na alam mong para sa'yo at maliwanag na maliwanag sa isip mo kung ano yung dapat kong pagpawisan, pag-effortan, pagpuyatan. Hindi ka na maliligaw eh. Hindi ka na nagsasayang ng oras sa mga maling bagay. Kaya ngayon, asahan mo na kung ano man yung pagkatenga mo or iniisip mo, the solution will come. Wala nang antala, wala nang aberya, dire-diretso na, sigurado na. Congratulations. Hanged Man, meron kang the Three of Wands. 3, 3 ang nandito. Angel number po yan of ancestors protection. Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon pinoproteksyonan ka pa din. Okay, so after watching this video, magtiri ka ng kandila or magdasal ka para pasalamatan sila sa kanilang protection, guidance, and love para sa'yo. Okay? So, darating sa'yo ang tabayanan mo mga 12 days, 12 weeks, no? Darating sa iyo yung kaliwanagan na parang, aha, alam ko na gagawin ko. Aha, hindi na ako tenga. Dumating na yung hinihintay ko. Makakaabante na ako, makakapag-expand na ako. Hindi na ako nakatayo lang dito at nag-expect, kundi talagang papasok sa yung reality, yung susi para tunay kang makaabante. Sulit lahat ng pagtitiis, sulit lahat ng paghahanap mo sa para sa'yo, yung pagsunod mo sa iyong puso, sulit yung pag-alis mo sa isang lugar o sa isang sitwasyon na alam mong toxic na, magulo na, mahirap na, at willing ka talagang mag-risk or magpakapagod para sa bagong bagay. Sabi mo, yung plano ko, paunti-unti, tututukan ko to, ipagalaban ko to, at maniniwala ako na darating sa akin. And here you are. Dumating talaga. No, malinaw na. Para kang nakahinga na maluwag na parang, hay, salamat. Dumating din, aabante na ako, hindi na ako tenga, makakalayas na ako dito, makakalusob na ako sa bago. Congratulations. Okay? In your challenge, meron kang the Four of Wands. Sabi dito, kulang sa focus, no? May mga bagay kang kailangan asikasuhin sa bahay. Maaring halimbawa, kailangan asikasuhin na yung bubong na yan. Kailangan i-refigure yung inyong budget, no? Kung merong ikakasal, merong binyag, or merong birthday yan, kailangan i-figure out ngayon kung kasya ba sa budget yung mga pinaplano. Okay? Panahon din daw to para isipin yung mga utang, bayaran na ng buo, or yung mga hinuhulog-hulugan. Merong pampamilyang issue na kailangan mong isolve ngayon. Kailangan tutukan, kailangan aralin, kailangan aksyonan agad. Hindi pwedeng itataboy mo or papalagpasin mo na lang. Kailangan isolve yan. Okay? The Four of Wands, the Devil card. Yes, merong kumokontrol sa'yo sa pamilya. Merong pumipigil sa'yo na maabot yung mga gusto mo. Maaring hindi ka pinapayagan ni nanay or kinokontrol ka ni tatay o yung mga anak mo hindi pabor. Kailangan ka usapin para maplansya, para makalaya ka sa isang tanikala na yan. For others, para sa ibang Libra, well, para sa marami sa inyo, ramdam ko talaga dito na marami kang distraction. Marami kang temptasyon sa paligid na umaagaw sa atensyon mo para tumbukin tong goal na to. Example, ang goal mo ngayon ay makapag-ipon para makabili na ng bahay. Pero ginagawa mo, overspending. Kahit yung ipon mo, nagagalaw mo para bumili ng bagong bag, sapatos, bisyo, ganyan. Nako, kailangan disiplinado ka para maabot mo ngayon yung goal mo. Okay? Avoid temptations. Ang fortune mo, meron kang traveling lightly, simplify your life. Pagaanin ng buhay, yung mga bagahe ibaba, yung mga hindi mo responsibility, wag mong akuin. Yung problema nila, hayaan mo sa kanila yon. Ang isipin mo yung sayo. Kailangan magaan kang makalarga, makahakbang patungo sa mga gusto mong bagay. Okay? In your fortune, meron kang the Three of Cups. Nako, meron kang rason para mag-celebrate ngayon. Aani ka daw ngayon eh. Narinig ko merong malaking announcement na labis-labis na ikakatuwa ng puso mo, talagang nahanap mo na yung gusto mo, klarong-klaro na, matibay na, at unti-unti ka nang hahakbang patungo sa next level. No? So asahan mo this month, yung magandang balita, maaring bayaran ka na, or may family member na nakapasa sa scholarship, or gagraduate, or nakapasa sa licensure exam.
Halimbawa din, yung bahay bayad na, no? Meron kang magandang selebrasyon na dapat mong talagang namnamin dahil biyaya yan from God. After everything that you went through, nagawa mo, naabot mo, na-accomplish mo. Congratulations. Three of Cups, the Knight of Wands. Wow. Talagang meron darating sa iyong magandang balita this week. Ang Knight of Wands po ay deliverer of good news. So bantayan mo ang iyong cellphone, no? Diyan manggagaling ang tawag, text, email, kumpirmasyon. Kaya kailangan full charged yan. May wifi or may data para marinig mo agad yung good news sa dapat mong i-celebrate this month. Congratulations. In your divine messages, meron kang a new start is coming. Yes, talagang may bago kang mamahalin na matagal mong hinanap na nandito na tatawag na i-confirm na, kaya yakaping mabuti. Magpakatibay ka, magpakatapang ka ngayon, simula na ng mga bagong tatahakin mo. Kaya importante matatag, matibay, matalino, matyaga na harapin ito. Okay? You also have Knight of Wands in your divine messages. Sabi dito, wala nang urungan. Wala nang pagdadalawang isip. Walang duda. Kapag dumating yung biyaya, laban, larga, sugod. Hindi na to kailangan pag-isipan pa. Kailangan dito motivation, dedication, fighting spirit. Nasabi mo, once and for all, sige, lalaban na ako. Once and for all, sige, susugod na ako, kukunin ko yan. Akin yan. Parang ganon. Okay? Knight of Wands, the Strength card. Yes. Sa pagsugod mo sa mga bagay, relax ka lang. Kayang-kaya mo yan. I-enjoy mo yung journey. Hindi naman daw darating sa'yo yan nang wala lang, di ba? Dumating yan sa'yo dahil para sa'yo talaga ang biyayang ito. So fight, sugod, wag sayangin ito. Ipakita mo na kayang-kaya mong panghawakan itong bagong blessing. Congratulations. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Wait lang, nakakita ko ng parang lumilipad na eroplano. Para meron ka talagang pupuntahan na bagong lugar or bagong territory na kailangan talaga magpakatatag ka dahil susubukin ka doon pero nandoon ang tagumpay. Okay? You have frying pan, trouble, or accusation. Sabi ko nga kanina, lalayo ka sa conflict, lalayo ka sa drama, kaya hindi worth it yung mga magugulong tao or toxic people na yan. You have stork, news of a birth or a new business opportunity. Sabi ko nga sa inyo, may magandang balitang darating, maaring new job, maaring bagong trabaho, baka yung permit nandyan na or yung approval nandyan na. Congratulations. You have dog close up, pleasure with a close friend. Talagang celebration ito, magtatawag ka ng mga kaibigan para i-celebrate yung good news para sa'yo. You have fun, romance, celebration, and party. Yes, talagang meron kayong i-celebrate ngayon. Congratulations. Manlibre ka naman, magpakain ka naman. Deserve mong ipagbunyi ang magandang bagay na ito. Okay? Ang outcome ni Libra for July Pera and Career, the Tower card. Yes, nagbabago na ang buhay mo for the better. Sa pagpasok ng bagong hinahanap, sa pagtupad sa puso mo, sa nais ng puso mo, at pagpasok ng magandang balita ngayon, asahan mo na magbabago na yung araw-araw mo, magbabago schedule mo, magbabago lifestyle mo, yung pera mo, magbabago yan. So, yakapin mo lang lahat ng dapat mong pagdaanan. Sa simula lang yan mahirap, pero along the way, it will be quicker, lighter, fuller, and masaya. Okay? Kaya ngayon, huwag kang matakot sa pagbabago. Okay? Tower card, the World card. World card's all about ending a past cycle, na kompleto mo na lahat ng ruta doon at papasok ka na sa bagong aspeto. Bagong mundo, bagong galawan, bagong lugar, bagong estado ng buhay. So ngayon, rise up, get out of your shell, wag ka nang mahiya, wag ka nang matakot. Panahon to for you to explore the world and change your life. Congratulations. Okay? Let's go, Libra. Sa yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na dyan. Isipin mo na yung one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. The Page of Swords, the End card, and then the Devil card. Okay, at the bottom, meron kang the Ten of Wands. Bigat ka na dyan. Either pagod ka na, burnout ka na, and you're questioning yourself kung itutuloy ko pa ba?
Ibibira ko pa ba? Pagod na ako, toxic na, mahirap na, ang bigat na niya. And you're thinking, should I end this or should I pursue this? Your spirit guides are telling you na i-end mo na yung dapat i-end. Meron ka mga bagahe na pilit mong pinapasan na dahilan kung bakit hindi ka makaaba-abante. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo. Huwag ka nang mahiya pa sa sasabihin ng iba. Huwag mo nang isipin pa yung judgment ng ibang tao. Lumaya ka sa kanilang grip, lumaya ka sa kanilang control, lumaya ka sa kanilang pasanin na pinapasa sa'yo. Panahon na for you to really shine. No? Marami pang bago naghihintay for you. Ang kailangan mo lang palawakin ng iyong isip, palawakin ng iyong pananaw para mahanap mo yung talagang mga blessing para sa'yo. Hindi mo kailangan magtiis dyan. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Putulin mo na yan and a new beginning is happening. A new job, a new opportunity, a new place na maaring magpalayo sa'yo sa mga pumipigil sa'yo ngayon. So, ibaba na yung mga bagahe. I-end mo na yung hardship na yan and let's focus ourselves on something new. Yang bagay na pinagpipilitan mo, yang pinagpupuyatan mo, yang iniiyakan mo na yan, kung masakit na, i-end na. Lumaya ka na at hanapin natin talaga yung para sa'yo. If you're waiting for a yes or no, the answer for this is no. This should end. This should free you. And this should be a time for you para buksan yung bagong chapter at maghanap ng bago na hindi mabigat, hindi kinokontrol ka, hindi masakit, hindi ka sinasakal or hindi ka pinipigilan. At yung bagay kung saan ka talaga, alam mo yung feeling mo na buhay ka, na feeling mo you are growing, no? So, hindi ito yon. Find something new, okay? So, Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July Pera and Career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Libra, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.